porpuntong dinipensahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga pambabatikos sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte sa Universal Periodic Review ng UN Human Rights Council sa Geneva, Switzerland. Giit niya, hindi state-sponsored ang mga pagpatay sa gitna ng kampanya kontra droga at lalong hindi raw kinukonsinte ni Pangulong Duterte ang mga umaabusong pulis. Pinuna naman ni dating CHR Chairman Eta Rosales ang report ng delegasyon ng Pilipinas na anyay hindi makatotohanan. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, yan nga ang reaksyon kanina ni dating CHR Chair Eta Rosales na kasamang nanood ng 3 oras sa opisina ng CHR sa isinagawang Universal Periodic Review sa Pilipinas sa UN Headquarters sa Geneva. Kalahating katotohanan lang daw ang iniulat ni Senador Cayetano na tila sinadyang pinili daw para kumatawan sa Pilipinas ayon kay Rosales dahil sa galing daw niyang magsalita. Sa pamamagitan ng live streaming, binantayan ng CHR o Commission on Human Rights ang pagharap ngayong araw ng delegasyon ng Pilipinas sa United Nations Human Rights Council sa Geneva sa Switzerland para sumalang sa ikatlong cycle ng Universal Periodic Review. Ito ay ginagawa sa bawat bansang kasapi ng United Nations para tingnan ang kanilang pagsunod sa panuntunan ng karapatang pantao. Si Senador Alan Peter Cayetano ang humarap sa Council para sa Pilipinas. Sinagot ni Cayetano ang mga alegasyon ng human rights violations, bunsod ng kampanya kontra droga. In keeping with the state's duty to promote and protect human rights and fundamental freedoms, the People's Campaign Against Illegal Drugs is pursued to preserve lives of Filipino people and prevent the country into turning into a narco state. Kasama sa kanyang presentasyon ng mga CCTV video at newspaper headlines sa mga karumal-dumal na krimen sa bansa. Security and human rights are not incompatible. In fact, without human security, humans are vulnerable to all kinds of abuses. Sabi pa ni Cayetano, hindi kinukonsente ni Pangulong Duterte ang mga pulis na umaabuso sa kanilang trabaho. Nagpasa rin din si Cayetano sa mga umunoy nagpapakalat ng alternative facts tungkol sa drug war. Paliwanag ni Cayetano, hindi naman malaki ang diferensya ng bilang ng pagpatay sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon kumpara sa dalawang nakaraang pamumuno. Kaya umano mukhang mataas ang bilang ngayon ay dahil sa pagbabago raw sa kahulugan ng extrajudicial killing o EJK. Some of the critics of the Duterte administration, including our very own Commission on Human Rights, a senator critic, and some local media changed the definition of extrajudicial killings, therefore deceiving the public and foreign media into believing that there is a sudden wave of state-sponsored extrajudicial killings in the Philippines. Binatikos din ni Cayetano si Agnes Callamar, Special Rapporteur ng UN High Commission for Human Rights dahil sa negatibong pahayag nito. Please take a look at the statements of tweets of this Special Rapporteur. If you were Filipino and you read these slides, would you think that the Rapporteur is impartial? Dagdag pa ni Cayetano, hinihikayat ng gobyerno ang pagpaparehab ng mga adik at may programa naman daw ang gobyerno para sa kanila. Tinasaan pa nga raw ng administrasyon ang budget ng Commission on Human Rights. We are committed to change. We are committed to the rule of law. We are committed to upholding human rights. Nagkomento naman at nagbigay ng rekomendasyon ng ilang bansa. Bosnia-Herzegovina recommends to the government of the Philippines to continue with strategies and programs to put an end to violence against vulnerable groups, particularly women and children. Consistent with the Philippines' obligation as a state party to the second optional protocol of the ICCPR, the Philippines not reintroduce the death penalty. Matapos ang live streaming, pinuna ni dating CHR Chair Eta Rosales ang report ng delegasyon at tinawag itong hindi makatotohanan. How can you say that 2/3 of what is going on are vigilante killings and they're not crimes committed? Those are summary killings. That's murder. You know, cold-blooded murder that's been going on. And you say that things have changed, there's more peace and order, crime has reduced. So it's hogwash. Magpakatotoo tayo. Ipinagtataka naman ni Commissioner Karen Gomez kung bakit daw miyembro ng Kongreso ang kumatawan sa Pilipinas kayong trabaho ito dapat ng ehekutibo. Usually undertaken by the executive. So one thing that's new today is that it was co-led by a member of the Senate. So that's one thing that's new.
Tinawag namang wala sa lugar ng nakapit ngayon na si Senador Laila de Lima ang umunoy napakataas na kumpiyansa sa sarili ng delegasyon ng Pilipinas na pinungungunahan ni Cayetano. Niloloko lang daw ng delegasyon ang sarili nito na magagawa nilang linlangin ng council para pagtakpan ang madugong kampanya kontra droga. May buwelta naman si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa nauna nang naging pahayag ng Commission on Human Rights na nabigo umano ng gobyerno sa pagprotekta nito sa mamamayan. Wala namang success talaga nakikita. Yung CHR, puro failure lang naman yan eh. Sige lang, okay lang kung failure, tingin lang dyan. Isa sa mga may matinding reaksyon kanina, Jessica, mula sa mga nanood ng live streaming sa CHR ay yung reaksyon ng China doon sa report. Bukod sa pinuri ng kinatawan ng China sa Senador Cayetano dahil saan niya ay kumbinsidong pag-uulat, sinabi nitong kaisa raw ng China sa pagsuporta ng mga Pilipino kay Pangulong Duterte sa kanyang kampanya kontra droga. Kapansin-pansin naman, Jessica, na kung halos lahat ng European at bansa sa North at South America ay nanawagang resolbahin ang issue ng EJK, ang mga bansang kasapi ng ASEAN ay kapansin-pansin hindi binanggit yung issue ng patayan sa bansa kaugnay ng giyera kontra droga. Sa halip ay papuri sa mga programa ng pamahalaan at komento sa iba pang issue tulad ng kahirapan ang tanging nilang binanggit sa kanilang mga komento. Jessica? Rafi, question. Ito bang review ng UN na dinadaluhan ni na Senator Alan Peter Cayetano, may bearing ba ito dun sa kaso na isinampa laban sa administrasyon dun sa ICC on EJ case din, no? Based dun sa mga testimonya naman ng mga whistleblower mula Davao, si Matubato at saka si Las Cañas? Wala itong kinalaman doon, Jessica. Itong sinasagawa ngayon sa Geneva ay periodic review ito. Nagagawa ito every year. 46 state yung nire-review kada taon. At 2012 yung huling nire-review yung Pilipinas. So lahat ng mga member states sa UN ay nire-review nung kanilang mga human rights record at yung pagpapatupad ng pagtalima sa karapatang pantao sumasailalim dito, Jessica. So anong mangyayari daw dyan? Diskusyonan lang ng diskusyonan? Magkakaroon ba ng botohan? May impluwensya bang i-exert sa Pilipinas sakaling hindi nila nagustuhan yung presentation ng Pilipinas? Anong pwedeng scenario from this review, Rafi, na dapat asahan? Well, pagkatapos nung report kanina at yung sagot at komento naman ng mga member states ay magpupulong yung mga bansang Kenya, Switzerland at Paraguay na nagsisilbing working group o mga rapporteurs. Itong tinatawag nilang Troika. Kakausapin nila ang delegasyon ng Pilipinas para pag-usapan yung mga komento, puna at suhestyon dun sa pulong kanina. Pwedeng tanggapin ito ng Pilipinas, i-reject ito ng delegasyon o kaya naman ay sabihing pag-aaralan nila itong mga komento. So May 10 inasahang lalabas yung outcome report tungkol sa diskusyon kanina at pagkatapos ito ay kailangang i-adapt sa plenary session ng UN Human Rights Commission yung naturang report kung saan magkukumit yung bansa na ipatupad yung mga rekomendasyong nakapaloob dito. 2012 nga, Jessica, yung huling sumailalim sa Human Rights Review yung Pilipinas. At kanina halos lahat ng mga bansang kasapi, maging yung mga nagbigay ng kanilang puna tungkol sa patayan sa bansa ay pinuri yung mga nagawang improvement ng bansa patungkol sa pagpapatupad ng karapatang pantao, partikular na pinuri yung pagkakapasa sa reproductive health law at paglaban sa child labor. Lahat daw ito ay produkto ng 2012 review, Jessica. So may mga negative reactions, meron din namang mga positive reactions na nakuha ang Pilipinas dyan sa review o forum na yan sa UN, Rafi. Yes, Jessica, halos lahat ng mga bansa nagkomento ay sinisimulan nila sa maganda. Yung pagpuri doon sa mga nagawa na ng Pilipinas base doon sa mga resulta noong 2012 review. At pagkatapos noon, yung mga may negatibong komento, dito na nila sasabihin yung kanilang mga recommendations at suggestions. At karamihan nga sa mga nabigay ng mga negative na reaksyon, lahat sila ay nagsabing malaki yung kanilang pag-aalala doon sa mga reported na mga extrajudicial killings at pati yung pagbuhay ng bansa sa death penalty law at yung death penalty law at yung pagpapababa doon sa age of yung mga pwedeng sabing kriminal mula sa 15 at pagiging 9. So lahat yan ay pinuna nito mga member states. Pero may iba talaga, lalo na dito sa ASEAN, yun yung naging puna ng mga membro ng CHR na talagang hindi binanggit yung mga negatibo at talagang karamihan dito ay mga papuri lamang, Jessica. Okay, nakita ko lang sa video si Senator Pia Cayetano. So andun siya, nandun din siguro on reproductive health yung kanya, no? And then yung kanyang kapatid, Senator Alan Peter Cayetano, ang head naman ng Philippine delegation patungkol dito sa human rights. Tapos incidentally, na-monitor ko rin na si CHR
Chairperson Chito Gascon ay nandun din sa Gascon, Geneva, yes. no? So nagbigay din ba ng presentation ng human rights diyan sa review na yan, Rafi? Sa ating pagkakalam, Jessica, hindi sila nagbigay ng presentasyon dahil ang official na magre-represent dito ay yung gobyerno ng Pilipinas sa pangunguna nga ni Senador Alan Peter Cayetano. Ang ating pagkakalam ay pwedeng magbigay ng komento yung CHR at sila ay mapapabilang doon sa mga other groups, ika nga, hindi mga estado kundi mga NGOs at ang mga human rights groups na pwedeng magkomento. Pero hindi natin narinig na nagsalita yung delegasyon ng Commission on Human Rights doon sa pagbibigay ng komento. Hindi lang natin alam kung doon sa second review at doon sa diskusyon na ng mga komento ay magsasalita ang CHR doon sa Geneva, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.